Inalok ni Trump ang India na bumili ng F-35 fighter jets upang mapalakas ang puwersang panghimpapawid nito. Ngunit ang India ay humiling na ang kinakailangan umano nilang fighter jets ay katulad ng F-35 fighter jets ng Israel. At sa ibang balita, sa patuloy na hindi pagkakasundo ng mga bansa kaugnay sa tigil putukan sa Ukraine, dalawang bansa sa Europa ang pumanig kay US President Trump at Russian President Putin. Marami ang nababahala sa galaw ni Trump dahil tila binabalanse nito ang kanyang baraha sa mga malalaking bansa. At China, inakusahan ang Pilipinas ng pagdudumi umano sa kapaligiran matapos itong maglabas ng footage na nagpapakita ng pagsusunog ng basura ng mga militar mula sa BRP Sierra Madre. Dahil sa mga kinakaharap ng India na banta mula sa Pakistan at lumalagong puwersa ng China sa rehiyon, nais ng India na palakasin ang puwersang panghimpapawid nito upang masigurong mas ligtas ang kanilang bansa. Kaya't bumisita si Indian Prime Minister Modi sa Amerika at nakipagpulong ito kay Trump at doon ay napag-usapan nila ang tungkol sa F-35 fighter jets. Billions of dollars were also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Inalok ni Trump si Indian Prime Minister Modi ng most advanced 5th generation F-35 fighter jets nito, ngunit naisip ng India na upang i-maximize ang estrategikong halaga ng potensyal na pagkuha nito, ang India ay humiling na gayahin ang diskarte ng Israel tulad ng heavily modified F-35I na Israeli variant. Ang partikular na pangangailangan ng India ay katulad ng modelo ng Israel dahil ang Israel ay mayroong F-35I na namumukod tangi sa pandaigdigang F-35 fleet sa mundo dahil fully modified ito at sadyang ginawa para lamang sa Israel. Nakipag-usap noon ang Israel sa konsesyon mula sa Amerika at Lockheed Martin na gumagawa ng espesyal na fighter jets na nagpapahintulot na pagsamahin ng Amerika at Israeli technology. Ipinaliwanag naman ng Amerika sa India na hindi maaaring gawin ng Amerika ang gusto nito dahil ang F-35I Adir ay para lamang sa Israel at upang matupad ang iminungkahi nito ay kinakailangan umano nilang makipag-usap sa gobyerno ng Israel, Elbit System, Israel Aerospace Industries at Lahab para sa sarili nitong mga prioridad sa depensa. We already have received several squadrons of F-35s. They are proving themselves to be very efficient in creating Israeli supremacy over the skies of the Middle East, and if India manages to do the same and acquire F-35s, no doubt it will give it a similar edge. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung itutuloy ng India ang plano nitong pagbili ng state-of-the-art F-35 fighter jets. Hindi na natin babanggitin dito kung ano ang mga kakayahan ng Israeli variant na F-35 Adir at kung bakit ito namumukod tangi. Dahil naitampok na natin yan sa nakaraan nating video, panuorin nyo na lang mamaya mga kabayan. At sa ibang balita naman mga kabayan, inakusahan ng China ang Pilipinas ng pagdudumi umano sa kapaligiran matapos itong naglabas ng isang footage na nagpapakita ng pagsusunod ng basura ng mga militar mula sa BRP Sierra Madre, isang lumang barkong pangdigma na sadyang isinadsad sa Ayungin Shoal noong 1999. Ayon sa China, ang pagsusunog ng mga basura sa BRP Sierra Madre ay isa umano itong seryosong banta sa ekolohikal na kapaligiran. Sinabi rin ng China na ang matagal ng iligal na nakasadsad na barkong pangdigma ng Pilipinas sa kanila umanong teritoryo ay lubhang nakakapinsala sa katatagan at pagpapanatili ng coral reef, kaya't hinihiling ng China na alisin na ito ng Pilipinas. Inakusahan din ng China ang mga tauhan ng Pilipinas ng pagtatapon umano ng maduduming tubig sa dagat, mga aksyon na kinukundina ng China bilang walang ingat na pagsira sa kapaligiran. Inilarawan ng China ang BRP Sierra Madre na isang ekolohikal na sementeryo na may masama umanong epekto sa kapaligiran. Abay, paano naman yung kanilang reclamation mga kabayan? Mga islang tinatayo nila kung saan malawak na mga coral reef ang kanilang sinisira. Isa pa dyan ay ang kanilang aircraft carrier na Liaoning na nagbubuga din naman ng usok mga kabayan. Bago lang kasi ito tingnan pero loma na talaga ang makina nito.
At sa patuloy na initan ng mga bansa sa pagitan ng Amerika at Europa sa isinagawang pulong ng mga Europeans para sa pagtalakay ng suporta para sa Ukraine at ceasefire proposal, dalawa sa mga bansa sa Europa ang hindi umatin sa nasabing meeting sa London, ang Hungary at Slovakia. Hinimok ni Prime Minister ng Hungary na si Viktor Orban ang EU na talikuran ang mga plano para sa mga magkasanib na deklarasyon bilang suporta sa Ukraine at ipagpatuloy ang direktang komunikasyon sa Russia tulad ng ginagawa ngayon ng Amerika. Ang Prime Minister ng Hungary ay nagpahayag na nakikita nito si Russian President Vladimir Putin bilang pinaka-friendly umano at isang malapit na kaalyado sa ideolohiya ni Trump. Si Orban ay isa sa ilang pinuno ng EU na nagpahayag ng suporta para sa Pangulo ng Amerika kaysa kay Zelensky pagkatapos ng kanilang mainit na sagutan sa Oval Office noong Biyernes. Ang pinuno ng Hungary ay paulit-ulit na hinahadlangan o hinaharang ang mga suportang militar para sa Ukraine pati na ang mga parusa na ipinapataw laban sa Russia. Ang punong ministro ng Slovakia naman na si Robert Fico ay nagpahayag din na hindi umano ito magbibigay ng suportang pinansyal o militar sa Ukraine. Sinabi din ito na ang Russia ay magpapatuloy sa gas transit sa Slovakia na isang pangunahing issue sa isang salungatan. Malinaw na pumapanig ang Hungary at Slovakia kay Putin at Trump. Ngayon naman ay nilinaw ng Trump administration na gusto nito na mag-public apology sa kanya si Ukrainian President Zelensky. Ito ay upang ayusin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, nagpasalamat naman ang Ukraine sa Pilipinas dahil isa ang Pilipinas sa mga bumoto sa mahigit 19 na bansa sa isang resolusyon ng United Nations upang sabihan na ang Russia na alisin lahat ng militar nito sa mga lugar na nasakop nito sa Ukraine. The Philippines has voted in favor of the Ukrainian resolution, and that was very positive. And we do really highly appreciate. Sa unang pagkakataon ay pumanig ang Amerika sa Russia alinsunod sa mga pagbabago ng foreign policy ni Trump. Marami ang nagulat nang ipamuka ni Trump kay Zelensky ang mga tulong ng Amerika na ipinadala sa Ukraine at isinumbat ang umano'y hindi pagpapasalamat ni Zelensky. Dahil sa ginawang yan ni Trump ay maraming mga Pilipino ang biglang napaisip na baka gawin din ito ni Trump sa Pilipinas lalo pat ang Amerika lamang ang sandigan ng Pilipinas pagdating sa isyu sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas at Amerika ay mayroong Mutual Defense Treaty at sinasabi noon ng Administrasyong Biden na ang suporta ng Amerika sa Pilipinas ay ironclad. Ngunit iba na ngayon ang namumuno sa Amerika, si Donald Trump na minsan nang sinabi na kaibigan umano niya si Xi Jinping. From China. I don't think they liked me, but actually I like them. And we actually had a very good relationship, President Xi and myself. Somebody said, what kind of a man is he? He's a fierce person. He is. He's a very smart guy. Binabalanse ni Trump ang kanyang mga baraha sa mga malalaki at malalakas na bansa tulad ng Russia at China. Kaya ayon sa security expert ay hindi malayong gawin din ito ni Trump sa Pilipinas sakaling sumiklab ang gyera sa rehiyon. Natatakot tayo dahil kahit na meron tayong ironclad commitment and all this treaty ally tayo ng US, especially now with their policy of America first, baka magbago rin yung kanilang temper and support to the Philippines. Naniniwala naman ang Ukraine na matibay ang alyansang Pilipinas at Ukraine lalo pat may pinagdadaanan din ang Pilipinas laban sa China.